Magandang araw mga kaklase at lalo na sa iyo, Madam Porzuelo. So, ako pala si Jumel Tibisya ang mag-uulat patungkol sa advertisement at storyboards. So bago ang lahat ay babasahin muna natin ang mga layunin. Unang layunin ay matalakay ang gamit ng Pilipino sa pagsulat ng advertisement. Pangalawa, magkaroon ng kawilihan sa pagbuo ng classified ads at storyboards. Pangatlo, makapagsulat ng script ng isang advertisement gamit ang storyboard at mahikayat ang mga mamabasa o manonood sa pamamagitan ng ginagawang proyekto. Sunod ay may katanungan ako sa inyo. Paano ba naka-impluwensya sa manonood o mamabasa ang gamit ng isang patalastas o advertisement? Sino makapagbigay? Yes, Rinan. Tama. Bibigay ito ng impluwensya sa manonood o mamabasa gamit ang mga emosyon o nagpapakita ng mga kahalagahan o benepisyo ng mga produkto. Ito rin ay magpapakita ka ng kakaibang karanasan, malinaw at maayos na mensahe kasama ng tamang tono at estilo. Maaaring magbigay rin ng malalim na epekto sa mga audience at makapagbigay daan ng posibilidad ng sila'y mag-action tulad ng pagbili ng mga produkto. At may pakita ako sa inyo mga larawan. Una, tingnan at suriin ang mga larawan. Tukuyin ang nais ipahawatig nito. Pumili ng brand ng produkto. So, ano ang masasabi mo sa mga larawan? Kita natin sa unang larawan at pangalawang larawan ay katulad lang. Ay yung bata ay dumididi sa kanyang ina. At sa tatlong mga larawan na iba ay mga produkto. So, alin sa mga produktong nasa itaas ang bibilihin mo? Bakit? Sino makapagbigay? Yes, Mary Joy. Tama. Lahat-lahatin mo na dahil ang mga produkto yan ay makapagbigay ng lakas ng katawan at pangkaaraw-araw na kabuhayan. Sunod ay tatalakayin natin ngayon ang wikang Filipino advertising ni Vilma Alcantara Malabuyok. Malaki ang naitulong ng pag-unlad ng makabagong teknolohiya sa print media katulad ng lamang na pagsulat ng advertisement. Ito ang malakas na napaghikayat ng mga manunood dahil sa gumagamit ito ng audio or pandinig at visual or paningin. Dapat makasabay ang wikang Pilipino sa pag-unlad ng iba't ibang larangan. So dapat natin bilang isang Pilipino, dapat natin paunlad ang isang wikang Pilipino gamit ang mga advertisement. Kagaya naman sa natin ngayon. Sa panonood ng mga palabas sa telebisyon, mapapansin ang paggamit ng wikang Filipino, mga advertisement o patalastas. Android noong 1999, malaki ang impluwensya ng mga napapanood o namabasa at nakikita sa pag-isip ng mga tao, lalo na sa mga bata. Ang advertising ay isang uri ng paglikha at visual na medium na ginagamit upang makahikayat ng mga mamabasa at manonood sa tangkilian ng mga produktong naisipakilala. So, advertisement ay dito natin makita kung napapahayag ang paano nila gawin ang isang produkto at para rin maengganyo ang mga tao kung talagang kung makikita nila ito. Ako naman tayo sa autonomiya at advertisement sa magazine or pahayagan. Wala naman talagang tiyak na formula ang maaring gamitin upang makalikha ng mga tagumpay na pagtalastas o advertisement sa print media. Sa pagsulat ng headlines, ang isang copywriter ay maaring gumamit ng mga nakaganyak na salita o trivia upang makakuha ng atensyon sa mga mabasa o makalikhang mga nakaingganyong tanong tungkol sa advertisement sa pagsulat ng advertisement.
maipakita ang gamit ng wika para kunin ang atensyon ng mga mambabasa. Sumasabay na ang wikang Pilipino sa pag-unlad dahil makatagumpay ang itong ginagamit ng print media. Si David Abbott ay copywriter at isa sa manunulat na The Copywriter Bible. Ay bihasa sa singing ng pagsulat ng advertisement. So, si David Abbott pala ay isang sikat na manunulat gamit lamang ang kanyang kaisipan. Napakahusay, di ba? So, si David Abbott ay alam niya kung paano kukunin ang kilitiin ang mga mabasa at pamamagitan lamang ng headlines o taglines sa kanyang isinulat. Nakakuha niya ang atensyon ng mga mamabasa at makahikayat ang mga itong tingnan ang kabuuan ng advertisement, na kung saan dito matatagpuan ang mga sagot sa mga tanong sa nilikha ng headlines. So, si David Abbott pala ay isang pinakamahusay na manulat gamit lamang ang kanyang kaisipan, dahil sinasabi dito na tinatawag siyang The Copywriter Bible. Advertising sa Pilipinas. Ayon sa Advertising Board of the Philippines or AdBoard, ang lahat ng ating bansa ay komersyalido. Magkita nga naman natin ang halos lahat ng mga tao sa Pilipinas, kung hindi nagbibinta, bumibili naman ng mga bagay na maaring mahalaga o hindi masyadong mahalaga. So, lahat naman tayo bilang isang Pinoy, diyan natin makikita kung paano napakahusay ang mga Pinoy sa paggawa ng mga produkto. Ang mga advertisement na mga pagbibinta at lalo na sa bumibili. Kasi mga Pinoy ay isa sa pinakamahusay larangan ng mga ito. Kahit ang mga politiko, ginagamit ang paraang ito upang ibenta naman ang kanilang mga sarili sa publiko. Makikita ang potensyal ng mga Pilipino sa paglikha ng patalastas o advertisement sa iba't ibang paraan na pagkain. Or mga Mang Juan, Senior Pedro, o McDonald's. So, dito natin makikita natin sa kalsada, di ba? Halimbawa lamang dito sa Tanay, merong Jollibee na makikita natin sa mga daan. Kaya ng Pure Gold, Prince, at marami pang iba. Sabi dito sa halimbawa na hindi baling tamad, hindi naman pagod. Kung negosyo mo naman ay hindi kumikita, kailangan mo ng advertise. Ganitong ang isip natin. Ngunit kung ang negosyo mo naman ay kumikita ng malaki, lalo kang dapat mag-advertise. So, bilang isang negosyante, so alam dapat mo kung anong pasikot-sikot, alam mo kung paano gawin ang isang show, di ba? Kaya kung sa mga laking kumpanya, alam nila kung anong gawin. At kung merong advertisement na negosyo, ay siguro malaking kita na yon. So, dumako naman tayo sa paglikha ng storyboard. Isanalin sa Pilipino ni Vilma Alcantara Malabuyok. So, dito na tayo sa storyboard. So, ano ba ang storyboard? Ipinapakita ng storyboard ang visual ng nakuwento ng isang animation ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari tulad ng isang comics. Ang storyboard ay isa ring pantulong sa visual na may layuning gamitin ang pagplano o paghanda ng patalastas, pantelebisyon, maikling pelikula o palabas. Nakatutulong din ang storyboard sa pag-ayos ng pagkasunod-sunod ng proseso o nilalaman ng mga pangyayari sa visual na paraan, text o dialogo. So, kailangan maghatid ng mga storyboard na may sumusunod na impormasyon. Ang storyboard kasi ay isa sa nakikita na ba kayo ng comics? Mga ganyan. Merong step-by-step processes na nakalagay na kung paano gawin, anong dapat unang gawin, at pagkatapos niyan, and so on. So, kailangan maghatid ang storyboard ng mga sumusunod na impormasyon. Una ay sino ang nasa frame at paano sila gumagalaw.
Anong sinasabi ng mga tauhan sa isa't isa kung mayroon man? Ilang oras ang lumipas mula sa unang hanggang huling frame na storyboard? Nasaan ang kamera sa tagpo? Malapit o malayo? Gumagalaw ba ang kamera? So, dito makita natin sa larawan na ano ang kaibahan sa unang larawan at panghuling larawan. Una, paraan ng paglikha ng storyboard ng komersyal gamit ang metodong papel, paper o method. Gumamit ng illustration board o poster board o gumamit ng 6 at 12 parihaba na magsilbi na isang frame o ikwadro. Tiyak bawat kwadro frame upang may pagsusulat ng mga impormasyon mula sa template. So dito may halimbawa tayo. Makikita natin sa larawan na may 12 parihaba o rectangle. At sa bawat rectangle ay may space sila. At sa baba ng kanyang space ay may line dyan. Diyan natin makikita at diyan natin ilalagay ang mga detalye kung ano ang unang dapat gawin at ano ang panghuling gawin. Letter B. Mag-sketch ng mga simpleng guhit sa bawat kwadro or frame gamit ang stick figures upang maipakita ang mga galaw ng karakter o mga bagay. Gumawa ka naman ng storyboard kasi dapat may sketch ka kung paano gawin. At lalo na gumuhit ka ng mga arrow. C. Sa ilalim ng bawat kwadro frame, isulat ang lahat ng mga impormasyon mula sa commercial storyboard template. Gaya ng bilang kilos at mga panuto para sa kamera, usapan, dialogo at mga visual effects. So makita natin sa larawan na mayroon ng mga salita na makikita natin sa mga taong nag-uusap. Dito ay buo na ang mga detalye sa mga ito. Panghuli ay mga dapat tandaan. Ang mga storyboard sa commercial ay maaaring ipakita upang makakuha ng idea sa ibang tao at ibahagi ang konseptong sa iba. Kung gagawa naman kayo ng storyboard na may mga kagrupo, kailangan gumawa ng kanya-kanyang storyboard gamit ang pamagat ng frame bilang inspiration upang makabuo ng magandang idea. At yun lang po ang aking inuulat ngayon at maraming salamat.